Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 16, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Exclusive! Mga menor de edad, biktima ng marahas na hazing ng street gangs sa Valenzuela. Sabi niya that is preposterous. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, umalma sa pag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Super ng InDrive, binantaan ng saksak ang kanyang pasahero. Lisensya ng driver, sinuspindi ng LTO. Filipino-American singer Jessica Sanchez nagkamit ng Golden Buzzer sa America's Got Talent. At voluntary donors dumagsa sa Balitang A to Z 4th Anniversary Blood Donation Drive. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naglabas na ng ordinansa ang Valenzuela City laban sa naglipa ng mga street gang na sangkot sa mga krimen at kaguluhan. Ikinababahala ito ng mga otoridad, pati ng mga magulang, dahil kahit mga menor de edad ay nire-recruit at nasasangkot sa hazing at karahasan. May Balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. Ito ang initiation rights ng isang street gang sa Valenzuela City na kuha sa cellphone ng isa sa mga miyembro. Makikita ang panggugulpi ng mga leader sa bagong recruits, kabilang ang mga minor de edad. Bagay na ikinababahala ng mga otoridad. Dito umaabot sila, mahigit 1,000 din sila. Kasi ang recruitment nila, aside from the elementary level, it includes high schools at pati na yung mga membro ng mga out-of-school youth. Sa operasyon ng Valenzuela PNP, nahuli ang ilang mga minor de edad na itinurn over na sa kanilang mga magulang. Natunto naman ang ilang leader na kinasuhan ng paglabag sa curfew at iba pang city ordinance. Ayon sa pulisya, sangkot ang naturang gang sa vandalism, mga riot at paggamit ng illegal na droga. Na-exploit sila sa paggawa ng krimen kasi tinetesting yung loyalty mo sa gang na to. Si Aling Mercy natatakot na baka mapahamak ang kanyang anak na grade 10 student sa mga grupong ito. Takot din ako na masama siya sa mga gang na ganyan o madamay siya o hindi man siya kasama o madamay siya. Mas nakakatakot. Pati mga estudyante ay nababahala sa ganitong mga gang. Napagtitripan, napagsasabihan ng mga kung ano-anong bagay, napagbabantahan, higit sa lahat ay naabangan sa labas. Napakahirap bilang isang estudyante. Para masugpo ito, ipinatupad ngayong araw ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang City Ordinance No. 3467 para ideklarang persona non grata ang street gang sa lungsod. Unahan nito sa buong Pilipinas na ang isang syudad ay pinagbawal na po atong mga nasabing 13 street gangs natin. Pinangalanan sa City Ordinance ang 13 street gangs na idineklarang bawal sa lungsod. Almost 70 to 80% ng mga public schools namin ay infiltrated na what we call street gangs. Pag naggrupo-grupo sila, nagmahanap ng resback, marami pong away ang nangyayari sa labas ng paaralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa pamamagitan ng ordinansa ay mabibigyang ngipin ng batas sa lungsod para hulihin ang mga street gangs, pati ang mga minor de edad na mga miyembro. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umaalma si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-uugnay ng kanyang drug war case sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Samantala, dumistansya naman ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte sa itinuturong mastermind umano sa krimen na si Atong Ang na napag-alamang dati pala niyang kliyente. So sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Kalokohan.
Yan ang tawag ni former President Rodrigo Duterte sa tangkang pag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa testimonya kasi ng whistleblower na si Julie Patidongan sa National Police Commission, ang mga pulis na umano'y inatasang ilibing ang mga sabungero sa Taal Lake ay sangkot din umano bilang tagapagligpit noong war on drugs ng Duterte administration. Pero ayon kay VP Sara, hindi na sila nagulat sa bagong akusasyon. It is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? Agad namang dumistansya ang bagong spokesperson ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo sa issue. Naungkat kasi na si Castelo ang naging abogado ni Atong Ang noong taong 2007 hanggang 2009. Si Ang, na kilalang gaming tycoon, ay itinuturing umano'y mastermind sa pagpatay sa mga sabungero na sangkot naman umano sa game fixing o dayaan. Matatandaang nakulong na noon si Ang sa kasong plunder kaugnay sa huweteng skandal ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. We remained friends, yes, but his own activities, his endeavors, his own businesses, I had nothing to do with anymore. I have nothing to do with present day. Present day tense na lang, okay. No, I'm not involved in any of his activities. Sa harap nito, tiniyak ng Department of Interior and Local Government na walang sasantuhin sakaling mabunyag ang iba pang mga pangalang kasama ni Ang sa tinaguriang Alpha Group o yung mga naghahatian sa milyong-milyong pisong kita sa sabong. No second thoughts. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila dun sa Alpha Group na yan. Sa ngayon, ongoing na ang case build-up ng DILG, katuwang ang Philippine National Police at Department of Justice, habang nagpadala na ang NAPOLCOM ng summons para sumagot sa loob ng 5 araw ang 12 aktibong pulis na isinasangkot sa issue. Mayorya ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court upang sagutin ang mga akusasyon ng katiwalian ayon sa bagong SWS survey. Ayon sa grupong nagkomisyon ng survey, patunay itong gusto ng publiko na managot ang mga opisyal. Samantalang may petsa na ang Senado para sa muling pagkukonvene ng impeachment trial court. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Posible magbalik ang impeachment court ng Senado sa August 4 ayon kay Senador Joel Villanueva. Ito isang linggo matapos ang pag-convene ng 20th Congress sa July 28 na araw din ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And it looks like we are just going to wait for 1 week to organize ourselves as a Senate, yung mga committees, etc., leadership, at ang House ganun din po, and have the defense and the prosecution present their cases. Kung pagbabatay ng latest survey ng social weather stations, lumalabas na pabor sa impeachment trial ang mas maraming Pilipino. Ayon sa SWS survey noong Hunyo sa 1,200 respondents, lumalabas na 66% o halos 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang mga aligasyon ng katiwalian. 19% ng tutol habang 15% ang undecided. Tiniyak ng Office of the Vice President spokesperson Attorney Ruth Castelo na handa ang bise na harapin ang mga akusasyon. The Vice President is ready, she's been saying that, and she's eager to be able to present her case or her evidence in the impeachment court so that once and for all doubts cast on her will go away, and that's what she wants. Ayon sa Strat-based group na siya nagkomisyon sa SWS survey, patunay ang resulta ng pag-aaral na nakabantay ang mga Pilipino sa patas sa pagtupad ng Senado sa tungkulin nito bilang impeachment court. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Patuloy na uulanin ng maraming lugar sa bansa dahil sa epekto ng Tropical Depression Krising at maginang habagat. As of 3 p.m. ngayong Miyerkules, namataan ang sentro ng bagyong Krising sa 640 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin 45 kph at pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kilos ito, pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 20 kph. Asahan po ang pagkulog at pag-uulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil nga sa TD Krising. Samantala, panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Palawan at Occidental Mindoro. Habang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-uulan ang dala ng habagat o southwest monsoon dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya ingat po mga ka-A to Z. Hindi makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Amerika ngayong weekend. Sa isang media interview, kinumpirma ni Palace Press Officer na hindi kasama ang unang ginang sa official visit sa darating na July 20 hanggang 22 sa Washington, D.C. kung saan inaasahang makakapulong ni PBBM si US President Donald Trump. Walang ibinigay na dahilan ang hindi pagdalo ni First Lady. Pero mababatid na iniuugnay ng ilang netizens sa ang unang ginang Liza Marcos na kasama umano ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika nang mamatay ito dahil sa paggamit ng droga. Pinabulaanan na ito ng Malacanang at lumabas rin na inedit ang dokumento ng Beverly Hills Police upang iugnay ang unang ginang sa issue. Muling bumiyahe ang mga Dalian trains ng MRT-3 na hindi nagamit mula pa noong 2016. Tatlong bagong tren na may tig-tatlong bagon ang naibalik na sa Riles. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 48 ang nabili pero hindi ginamit. Kaya naman minabuti na binalikan nito para mapakinabangan na. Ayon sa Transport Department, inayos ng manufacturer na Dalian Co. ng China ang mga bagon ng walang gasto sa gobyerno para maiwasan ang mga dating problema pagdating sa compatibility. Una itong binili noong 2014 sa ilalim ni dating Pangulong Noynoy Aquino na kayang magsakay ng higit 1,200 na pasahero pero hindi nagamit dahil overweight at may safety issues. Batay yan sa eksplanasyon noon ni Transport Secretary Jaime Bautista. Samantala, nakapasa naman na sa safety check ng Japanese maintenance provider na Sumitomo ang mga bagong pumasadang tren na may speed interval na humigit 2 minuto lang kada dating ng bagon sa mga estasyon. Target ng gobyerno na ipakilos ang mas marami pang Dalian trains para makapagsilbi ng mas marami pang pasahero. Nakabili tayo ng 48 na karwahe para sa tren. Mula ng 2014, hindi pa nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya ang ginawa natin ay binalikan natin ito mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Samantala, umaasa si Pangulong Marcos Jr. na matatapos at may inaugurate ang Valenzuela-Ortigas segment ng Metro Manila Subway bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Binisita ni Marcos ang Camp Aguinaldo Station sa Quezon City na isa sa 17 estasyon ng 33-kilometer underground railway. Ininspeksyon din ng Pangulo ang tunnel boring machine na ginagamit sa Camp Aguinaldo-Ortigas alignment. Inaasahan itong magpapaigsi ng biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya sa loob ng 40 minuto lang. Target ng Department of Transportation na maka-accommodate ito ng higit 500,000 pasahero araw-araw sa takdang magsimula na ang operasyon nito. Pinuri naman niya ng Pangulo ang Japanese engineers at mga Filipino workers sa proyekto. The Japanese do that the best. I think in the whole world it is recognized that the Japanese are one of the top when it comes to heavy engineering and construction projects such as this.
Good news naman, umarangkada na ngayong Miyerkules ang 50% na diskwento sa pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinimulan sa LRT2 sa Santolan Annapolis Station sa Quezon City ang diskwento sa pangunguna ni PBBM. Ayon naman kay Transport Secretary Vince Dizon, mas malaki ang pakinabang dito kumpara sa gastos ng gobyerno, lalo't prioridad ang pangangailangan ng mga estudyante, senior at PWD. Tinututukan din ng DOTR na palawakin ang diskwento sa EDSA busway at iba pang transportasyon sa buong bansa. Inilabas na ang huling Fearless photoshoot ng cast ng Incognito. All in black ang actors and actresses ng pasabog na teleserye kasabay ng orange background mood na talaga namang nagpapakita ng full of emotion kahit sa huling tagpo ng mga eksena. Ang sa tastig ang profile photoshoot ni Richard Gutierrez, Daniel Padilla, Ian Veneracion, Maris Racal, Kayla Estrada, Anthony Jennings at Baron Geiser. Nakatanggap naman ng papuri sa mga netizens ang Incognito, lalo na ang Marawi chapter ng serye. Ika nga na marami, Proud Pinoy ay tinuturing na Best Drama Action Series ng Pilipinas ngayong taon. Mapanood ang mga huling tagpo ng pinaka-aabangang pagtatapos ng Incognito hanggang Biyernes dito sa A to Z. Susunod, super ng InDrive. Binantaan ng saksak ang kanyang pasahero. Lisensya ng driver, sinuspindi ng LTO. At sa showbiz, Filipino-American singer Jessica Sanchez nagkamit ng Golden Buzzer sa America's Got Talent. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sinigawan at tinangkang saksakin ng kutsilyo. Yan ang mga eksena sa isang viral video kung saan sangkot ang isang Transport Network Vehicle Service driver na tila nananakot ng pasahero. Pinatawan naman na ng Department of Transportation ng suspensyon ng driver maging ang may-ari ng sasakyan. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Nagkamali naman ako eh. O yun. Huwag na magsasalita ng gonggong. Ano? Parang ano? Ano mo problema mo? Oh? Problema ba? Kuya! Ito ang bahagi ng viral video na kumakalat ngayon sa mga social media platform. Maririnig dito ang pagtatalo ng mga pasahero at driver ng isang Transport Network Vehicle Service o TNVS. Nag-ugat sa umano'y maling na pin na location ang sagutan ng mga sangkot na individual. Hindi kuya, kasi nag-pin po ako, hindi kaya nga po, hindi lahat ng driver alam yan. Eh kaya nga, bakit po hindi po kayo, bakit po kayo hindi, gonggong sabi mo kuya. Bakit niyo po pinin? Ay bakit po kayo nag-aano sa akin? Eh kaya nga po may maps nga po kayo. Ayon sa uploader ng video, binaba sila ng driver at saka sila inambahan ng saksak. Dahil dito, agaran ng sinuspinde ng 70 araw ng Department of Transportation ang lisensya ng driver. Sa pahayag pa ng ahensya, alinsunod sa nauna ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., dapat ligtas ang mga pasahero tuwing sasakay sa pampublikong transportasyon. Kaya naman dapat ding tiyakin ng mga kumpanya ng TNVS sa mga pasahero na safe ang kanilang magiging biyahe. Kailangan registered yung Grab driver and or parang verified siya na maging driver nga. I think for us as users, we need to be aware at the same time. Kailangan i-keep natin mga valuables natin and everything. Sine-check ko po muna yung plate number tsaka yung kung tama po ba yung nabook ko po. Nag-update po ako sa family ko po, friends, na nakasakay na po ako. Sa kabila ng issue, patuloy pa ring sasakay sa TNVS ang ilang mga mananakay dahil iwas siksikan at anila, mas komportable ito. For convenience, yes, I will use it or I will continue to use it. Pero ayun nga, nasabi mo na magdodobling ingat na lang. Naghain na rin ng show cause order ang DOTR sa may-ari ng sasakyan at sangkot na driver
para pagpaliwanagin sa insidente. Sa July 21, ganap na alas 11 ng umaga, inaasahan silang sisipot sa Intelligence and Investigation Division ng Land Transportation Office para ipaliwanag ang nangyari. Babala naman ni DOTR Secretary Vince Dizon sa lahat ng TNVS drivers, huwag nang manakot at manakit ng pasahero dahil tiyak na may paglalagyan silang parusa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang panukalang total ban sa online gambling sa bansa dahil marami na anya ang nalululong at nabibiktima nito. Ayon sa senador, seryosong banta ito sa bawat Pilipino dahil instant na ang pagsusugal, lalo't online na ito at kayang-kayang gawin gamit ang smartphone. Dahilan para maging mas accessible ito hindi lang ng mga matatanda kundi pati ng mga kabataan. Bukod kay Villanueva, suportado rin ni Senator Mig Zubiri at Raffy Tulfo ang total ban sa online gambling, habang mas mahigpit lang na regulasyon ang nais ng ilang mambabatas. Sumali na rin kamakailan ng Simbahang Katolika sa naturang panawagan. Umaasa si Villanueva na mababanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation address. Hindi po ito entertainment eh. This is addiction. We are destroying the moral fibers of our society. So, hindi ko makita yung justification na kikita kasi ang pamahalaan versus the damages na ating nararanasan na po ngayon. Ipinagutos ng bagong talagang Presidential Communications Office Acting Chief na si Dave Gomez ang pagsusumite ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng ahensya bago ang July 18, Biyernes. Sa isang memorandum order na inisyu ni Gomez ngayong Miyerkules, nilinaw niya na sakop ng direktiba ang pagtalima sa courtesy resignation ng mga undersecretary, assistant secretaries at direktor. Kabilang din sa inatasang magsumite ay ang liderato ng PCO Central Office at iba pang presidential appointees na kadikit ng PCO. Sa isang text message, giniit ni Gomez na isang standard transition practice ang hakbang na ito habang isinasailalim sa performance audit ang ahensya. Finally, nakuha na ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang unang panalo sa 2025 FIBA Women's Asia Cup matapos lumusot kontra Lebanon 73-70 sa Shenzhen, China. Hero ng laban si Naomi Panganiban na may score ng 15 points kasama ang clutch free throws sa huling 8.3 seconds para isara ang tagumpay. Pumayo din si Jack Animam na may 14 points, 16 rebounds, 5 assists at 3 steals. Dahil rito, pasok na ang Gilas sa Division A at slot sa 2026 Women's Asia Cup qualifiers. Kaya naman, laban Gilas! Naaalala niyo ba siya? Jessica Sanchez is back and on fire. Isang makabuluhang comeback nga ang ibinigay ni Fil-Am singer Jessica Sanchez sa America's Got Talent matapos siyang makatanggap ng Golden Buzzer mula kay Sofia Vergara. Nagbabalik sa stage si Sanchez na unang sumali sa unang season pa ng AGT at 20 taon na po ang nakalilipas. Pinabilib niya ang lahat sa kanyang bersyon ng Beautiful Things ni Benson Boone na umani naman ng standing ovation mula sa mga hurado. Happily married ngayon at masayang inanunsyo nito na siya ay preggy para sa kanyang unang anak na si Sanchez. Ibinahagi rin ni Sanchez ang kanyang pagkawala sa musika sa loob ng ilang taon pero muling nagbabalik ngayon dahil sa pagmamahal niya sa pag-awit. Matatandaang nakilala rin si Jessica sa American Idol 2012 kung saan nag-second place siya at sa kanyang album noong 2013 na pinamagatang Me, You, and the Music. Way to go, Jessica! Sa aming pagbabalik, donors dumagsa sa Blood Donation Drive para sa 4th anniversary ng Balitang A to Z. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Parang
Kailan lang po nung magsimula tayo sa Balitang A to Z. Kaya naman bilang pakikiisa sa National Blood Donors Month ngayong Hulyo at syempre ang pagtungtong ng ika-4 na taon ng ating news program, naglunsad tayo ng Blood Donation Drive na dinagsa naman ng voluntary donors. Silipin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Dinagsa ng voluntary donors ang blood donation drive ng Balitang A to Z nitong July 12 sa Riverbank Center, Marikina City na inilunsad bilang pakikiisa sa National Blood Donors Month ngayong Hulyo at pagunita na rin ng ika-4 na anibersaryo ng programa. Kasama riyan ang first-timer donors na sina Mang Santi at Ryan. Actually sa una kinakabahan talaga ako kasi for the first timer na magbibigay ng dugo. Masaya naman ako kasi nakakatulong tong dugo ko. Nag-volunteer po ako para po makatulong po sa pagdonasyon pero sa nangangailangan po ng dugo. Nag-alay rin ng dugo ang mga kawani ng MMDA, AFP at PNP. Ating kapulisan is hindi lang po yung pagtatanggol ng ating mga kababayan, pag-iimbestiga, kundi sa ganitong mga blood donation activities ay important din po dahil we are saving life. Sa ngayon po ay ang bilang natin nasa 40 na katao ng sundalo natin kasama yung Army, Navy at saka Air Force. Pero mamaya mayroon pa pong karagdagan tayo. Katuwang sa programa ang Allied Care Expert Medical Center Pateros, Chinese General Hospital at ang Dugong Alay Dugtong Buhay. Yung mga dugo po na makokolekta natin ngayon ay naka-store po sa blood bank ng partner hospitals natin. Doon po may share po tayo, yun po yung pwede nating itulong. Ngayon sa mga nangangailangan po, i-refer nyo lang naman po sila sa Dugong Alay sa akin po, i-refer nyo lang naman po sila, yun tutulungan na po natin sila. Nakiisa rin sa bayanihan ang pribadong sektor mula sa Kabigting Water, Better Blend, Good Rotary Club of Manila Premier, Share a Hope PH at Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Ang advocacy po namin is about zero hunger, hence feeding po talaga kami. Sa amin po ang food for everybody. Dugong Chinoy, pusong Pinoy. Because we are all born here in the Philippines, although we are Chinese blood. Parte ng advokasya din ng Riverbank Center na suportahan ang mga projects, community-based project na ginagawa kagaya nitong sa A to Z. Para naman sa newshead at anchor ng Balitang A to Z na si Barbie Mulak, bahagi ng diwa ng programa ang makapagtaguyod ng ganitong makabuluhang aktibidad. Bukod sa paghahatid ng stories that inspire, dapat kaya din nating gumawa ng mga ganitong kwento na pag mapupulutan ng inspirasyon at paghuhugutan ng pag-asa ng ating mga manonood. Sa huli, naging pagkakataon din ng event upang makapag-meet and greet ang ating Balitang A to Z News Team at makapag-donate rin ng mismong mula sa Zoe Broadcasting Network. Sa kabuuan, umabot sa 89 blood bags ang tagumpay na nakolekta na maaaring makapagligtas ng mahigit 200 pasyenteng nangangailangan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa philosopher na si Lucius Seneca. Ang sabi niya, "Kahinaan ng mga kabataan ang hindi kayang mapigilan ang kanilang sariling karahasan." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.